Heads up po para sa mga Android users dyan kasi may bagong lumabas na naman sa Google Play Store. And nagpapalon to ng 80,000 pesos ha. So dito meron pa lang siyang 9 reviews and 3.6 stars. So bagong bago to guys. Nako, bago kayo mag-install at mag-download nito, panoorin mo muna to hanggang dulo kasi dito sasabihin ko sa iyo kung magkano ba talaga yung tunay na ipapalon sa iyo. Kasi yung 80,000 pesos, nako, malayo yan sa katotohanan. Kasi kung ikaw ay first time, hindi po ganyan kalaki kaagad yung ipapalon sa'yo. Need mo munang makapag-reload ng ilang beses, makapag-loan ng ilang beses bago ka makakuha ng ganyang maximum loan amount na 80,000 pesos. At ang pangalan nga ng loan application na to na bagong bago ay si Easy Borrow. Pero bago natin pag-usapan si Easy Borrow, nako, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na kasi meron tayong pa-weekly Gcash giveaway. So namimili po tayo ng 5 lucky winners and tuwing Monday po yung ating announcement. And sa video nga na ito, kukuha ako ng isang mananalo. And lagi kayong mag-abang sa mga vlogs ko kasi meron tayong pangmalakasang cellphone giveaway sa last Monday of December. Kaya ano pang inaantay nyo guys? Mag-subscribe na kayo, i-like nyo yung video na to at mag-iwan kayo ng comment dyan sa comment section. So ganun lang po kadali yung ating mechanics, no? Kaya sumali na kayo. And kung ikaw nga ay nangungutang dyan online at nakita mo tong si Easy Borrow, nako, mabuti pang panoorin mo ito hanggang dulo. Hindi tayo agent or promoter ng loan application na nababanggit natin sa ating channel. So dito nga guys, ini-install ko muna siya at pinapakita ko sa inyo kung anong meron doon sa loan application na yun. At sinasabi ko sa inyo kung magkano talaga yung totoong ipinapaloan sa inyo at kung magkano na lang yung marireceive mo. Kasi yung mga loan application na yan, hindi po yan talaga buo yung makukuha. Bibihira lang po yung mga loan application na nagbibigay ng full loan amount, no? Kung ikaw ay first time pa lang na mangungutang. So dito nga guys, i-install ko na tong si Easy Borrow. So yan, kung makikita mo, unang pagbungad niya 80,000 pesos talaga yung ipinapalo niya, yung maximum, no? So dito guys, maglalagin ka po using your active mobile number and then click mo tong continue guys. And then dito magsisend ng verification code sa number na iniregister mo. And then after nun, magsiset ka po ng 8 to 16 characters password. And then click mong confirm guys, no? And after nun, dito ka na sa mga fill upan dito. It's all about your personal information and work information. And then dito guys, sa emergency contact, maglalagay ka po dito ng 5 contact number, which is isipin mo mabuti kung sinong ilalagay mo. Kasi pwede nila yung tawagan or i-text once na ikaw po ay hindi nila makontak or hindi ka nasagot sa tawag nila, no? And dito na tayo guys sa start detection, which is ito yung facial recognition. And then dito guys, dito na tayo sa ID type na pwede dito. So, mamimili ka lang po dito ng isa. So, ito yung mga pamimili ang ID, no? UMID, passport, TIN ID, driver license SSS, postal ID, voters ID, PRC ID, GSIS ID, OWA ID. So, yun lang guys, dun ka lang mamimili, no? And then, fill upan mo lang yung mga yan. So, dito tayo sa withdrawal channel. Pwede dito guys sa Mluhulier, Gcash, Coins, Paymaya, and RD Pawn Shop, no? And GrabPay. So, after nun, so ito na yung lalabas. 16,000 pesos daw yung pinapalo nitong si Easy Borrow. So, dito, meron siyang interest na 580 pesos. At yung repayment amount daw is maaaring 6,580 pesos. So, try natin pinutin to guys yung get the loan. And yan, kung makikita mo dito, under review pa siya kasi dito, congratulations on your successful application. We'll have your order approved within 45 minutes. So, nung binalikan ko to after 45 minutes, still, ganun pa rin yung nangyari. Wala pa rin nangyari dun sa kanyang review. So, bumabalik siya dun sa loan amount na 16,000 and then balik ulit dun sa get the loan and then balik ulit dito sa congratulations. Then, after 45 minutes ulit, ganun ulit yung mangyayari. And then, kung ikaw po yung nakapag-loan na dito kaagad nang hindi mo pa napapanood tong review na to, meron naman sila ditong sinigurado, no, na sabi dito, your personal information is only used for loan application. So, kung rejected ka daw po, the institution will delete your personal information. Please rest assured. Hindi po natin kailangan mag-worry once na tayo ay na-reject dito kay Easy Borrow. Once naman ikaw po ay na-approve yun, tuloy-tuloy lang po itong account mo and is still active pa rin siya. And then, kapag ikaw ay ayaw mo na ditong mag-loan, siguradong yun, pwede nilang deletein na yung iyong personal information. So, nakalagay naman dito guys, no? So, yun lang guys yung meron dito kay Easy Borrow. So, bagong loan application to. So, sa mga nakapag-loan na po
po dito, kindly share your experience and kung magkano yung napaloan sa iyo bilang first timer dito kay Easy Borrow. Para magkaroon ng idea yung mga bago pa lang maglo-loan. Kasi dito nung nag-apply ako, wala namang pinakita masyado. Yung 16,000 lang na mayroong interest na 580 tapos 16,580 daw yung babayaran ko. So, syempre, kapag first time ka, hindi naman talaga ganun kalaki yung umpisa na binibigay na or ina-approve na loan amount sa atin, di ba? Kaya, minsan, parang hindi na rin kapani-paniwala. So, nasa sa inyo pa rin naman yung decision kung mag-a-apply kayo dito or hindi, dito kay Easy Borrow. So, ito lang, pinakita ko lang sa inyo kung anong meron sa application nung nag-apply ako bilang first time, no? Kaya, lagi ko pong ina-advise sa mga bago dyan uutang sa mga online loan application. Ugaliin po natin na magbasa ng mga reviews, manood ng mga reviews katulad nito para maging aware tayo at magkaroon tayo ng idea dun sa mga papasukin nating loan application. So, sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button at hit mo na rin po yung notification bell para updated ka sa mga bagong utangan serye natin, lalong-lalo na sa mga bagong loan application na naglalabasan ngayon sa Google Play Store. So, bye-bye na muna for now guys. See you on my next vlog.